guys. Pero itong person na to, nakikita natin na parang gusto niya magsimula ulit kayo ng person mo. Pero this time guys, meron na siyang parang kasamang pangako, no? Parang nag-promise siya sa'yo na, promise ko sa'yo, hindi ko na gagawin ulit if ever man na nakagawa ito ng masama or nakagawa siya ng hindi maganda sa inyo, mga kapiksi. Yung person mo, your person will try to win you back, okay? Kung naghiwalay kayo or nagkagalit kayo, ganyan. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, titingnan natin dito guys kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-capture yung energy nyo guys, pwede ma-capture yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung energy dun sa relationship nyo. We have healing heart, meron din tayong heartbroken, and meron din tayong paradise mga kapiksi. So ito guys, medyo naligaw ng landas ito. For some of you, pwedeng ito yung nararanasan nyo. Pero yung iba sa nyo guys, I'm sensing na parang nararamdaman nyo yung paradise after nitong pag-heal nyo ng inyong broken heart mga kapiksi. Pero this is parang within yourself na lang guys, okay? Kasi for some of you guys, no, itong sobrang combo, itong healing heart and heartbroken, ito ibig sabihin nasaktan kayo dun sa relationship, mga kapiksi. Pwedeng may mga bagay na pwedeng moving on, ganyan, pwedeng naghiwalay kayo kaya you have this heartbroken energy mga kapiksi. Break up, separation, loss, diba? And nandun kayo sa stage na you're trying to accept things, healing, diba? Dahil dun sa pwedeng nagkaroon ng abuse sa relationship, pwedeng toxic yung relationship, pwedeng hindi lang talaga meant to be yung relationship mga kapiksi. And after nitong pag-heal ninyo from this broken heart, doon nyo na ma-experience or pwedeng papunta na rin kayo dito mga kapiksi. Doon sa paradise na tinatawag, parang enjoying your company mga kapiksi. Okay? Enjoying your company. Or pwede rin naman guys na hindi kayo naghiwalay nitong person na to. Pwedeng na broken heart kayo, nagkasakitan kayo, pero after nyong ma-heal together, pwede kayo mag-start ng relationship. Kasi hindi naman lahat ng away guys ay napupunta sa hiwalayan, no? Merong ibang mga mag-partners na nasisave nila yung relationship nila and nagkakaroon sila ng second chance, okay? So for some of you na pwedeng ganun yung nangyari, pwedeng you're trying to rebuild your relationship and doon nyo na ma-enjoy yung togetherness once na nagkaroon ng forgiveness. Remember guys, kapag binigyan nyo ng chance, no, yung inyong partner or specific person, or kung kayo yung binigyan ng chance, kailangan yung forgive and forget na combo. Kasi you cannot forgive the person without forgetting what they've done. Hindi nyo sila mapapatawad hanggang hindi nyo kinakalimutan yung ginawa nila mga kapiksi. Kasi meron na akong mga nababasa sa comment section na napatawad ko na siya kapiksi pero hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. So you're not really moving on guys. And hindi sila yung mahihirapan kundi kayo kung ayaw nyong i-erase sa memory nyo yung ginawa nila mga kapiksi. Okay? And para talagang ma-experience nyo itong paradise na to na sinasabi, parang paraiso na masaya, happiness, togetherness, kailangan talaga magkaroon ng forgiveness and acceptance. And forgive nyo yung nakakarimarim na experiences ninyong mga kapiksi. Alright?
So, comment down below if in case naka-resonate kayo dito guys sa heartbroken, healing heart na to. Meron tayong Ho'oponopono and self-love subliminal. Pinaka-best na combo yan guys dito sa ating channel. Marami na tayong natulungan dyan. Mga kapiksi, pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyong emotional pain. Mapabilis yung healing process nyo guys. Okay? Alright. So, dito naman guys, tingnan natin yung feelings ng inyong person. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan mga kapiksi. And meron tayong promo ngayong April guys. Magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Sobrang ganda niyan. And meron din tayong email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest. Pwedeng love and relationship mga kapiksi. Pwedeng money or career. Pwede kayo magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Pisces kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung feelings energy mga kapiksi. Meron din tayong presence ng another water sign dito. So, pwedeng water sign yung person mo. Cancer, Pisces, Scorpio, or baka may ganyan din kayo sa inyong natal chart guys. Pero mahal ka nitong person mo. With this Knight of Cups energy mga kapiksi. Itong person mo guys, kung parang gusto niya magsimula ulit kayo, no? Yung naging problema nyo ng person nyo guys, pwedeng meron kayong differences like magkaiba ng lahi, magkaiba ng kultura, magkaiba ng religious belief, kaya or magkaiba kayo ng personality. Yun yung isa sa mga factors kung bakit nagkakaroon kayo ng mga pagtatalo ng person mo. And another one is yung pagiging LDR, kung LDR kayo ng person nyo guys. Pero itong person na to, nakikita natin na parang gusto niya magsimula ulit kayo ng person mo. Pero this time guys, meron na siyang parang kasamang pangako, no? Parang nag-promise siya sa'yo na promise ko sa'yo, hindi ko na gagawin ulit if ever man na nakagawa ito ng masama or nakagawa siya ng hindi maganda sa inyo mga kapiksi. Yung person mo, your person will try to win you back. Okay? Kung naghiwalay kayo or nagkagalit kayo, ganyan. Mag-e-effort itong person mo to win you back mga kapiksi, and puro siya promises, no? Kumbaga gagawa siya ng mga promises kasi nag-mature itong person mo na parang naramdaman niya yung degree ng problema na nangyari sa inyo mga kapiksi. Hindi lang kayo yung na-hurt, pati yung person nyo na-hurt siya knowing na na-hurt ka niya. Okay, ibig sabihin nasaktan siya knowing na na-hurt ka niya, and parang dun siya nagkaroon ng sense of maturity, no? Kumbaga parang nagkaroon siya ng wake up call, nagising siya, no? Na hindi na siya pabebe, matanda na siya, kailangan mag-mature siya sa relationship mga kapiksi. Gusto nitong person mo guys na maging dependable siya. Ibig sabihin parang gusto niya na matuto kang mag-depend sa kanya, yung tipong masasandalan niya mga kapiksi, and willing itong person na to na magtrabaho, yung kumbaga trabahuhin yung kanyang panunuyo sa'yo kapiksi. So willing siya na magsakripisyo, ganyan. And kapag hindi mo siya pinapansin, natuturete siya guys, no? Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko pinahihirapan nyo itong person nyo, pero kahit na nahihirapan siya, parang nag-e-effort pa rin siya kasi nga ayan yung gusto niya talaga mga kapiksi. Your person wants to try to win you back and patunayan na mahal ka talaga niya, and
kumbaga gusto niya na makita mo yung intention niya, na sincere siya ngayon. Sincere siya ngayon, okay? And itong sinasabi na paradise, mga kapiksi, once na healed na kayo, mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo, parang hindi nyo pa mapatawad ng tuluyan itong person nyo. And okay lang naman yun, guys, kasi parang understandable, lalo na kung nakagawa siya ng malaking kasalanan sa inyo. That's fine, mga kapiksi. Okay lang yun, magtampo. Pero again, guys, sabi ko nga sa inyo, the more na hindi kayo nagpo-forgive, kayo lang din yung mas nasasaktan, mga kapiksi. So, try nyong alisin sa isip nyo yung mga hindi magagandang bagay and focus kayo dun sa try to see, no, kung ano talaga yung intention niya sa iyo. Pero based kasi dito sa energy ng reading natin, guys, parang gusto talaga niya yung pangako niya na maging sincere, ayusin yung relationship niyo, ayusin yung pakikisama sa'yo, sincere siya doon. And kung ano man yung promise na ikikip niya or sasabihin niya sa'yo, gusto niyang ikip yun, mga kapiksi, and gusto niyang ma-achieve niya tong paradise na to. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, kung nararamdaman nyo ba talaga na mukhang nagbabago yung person nyo, and kung mukhang nagsisisi naman talaga siya sa kasalanan niya. Comment down below, mga kapiksi. Tingnan natin yung mensahe sa'yo ng person mo, kung ano yung gustong sabihin niya, Pisces. You were the best thing in my life. Okay? So, sabi ko sa inyo, guys, na-realize niya na yung true worth mo after kanyang masaktan. Nasaktan siya. Feeling ko, guys, parang pinagsalitaan nyo rin ito. Ayan, I lost myself for a little while. Parang pinagsalitaan nyo rin siya ng hindi maganda, na parang nagising siya doon. Okay? And etong I lost myself for a little while, ito yung may kasalanan siyang nagawa, pero pwedeng hindi niya intention na gawin yun, no? Excuse. May excuse lang. Pwedeng hindi naman niya talaga intention, pero nagawa niya, so mas mali pa rin, di ba? Pero yun nga, parang aminado naman siya na nawala siya sa katinoan, pero ikaw talaga yung best thing na nangyari para sa kanya. Kaya nga itong person mo, sabi ko sa inyo, guys, susuyuin kayo nito, and parang your person will really try to win you back, kasi hindi niya kaya na mawala yung the best para sa kanya. Okay? Alright. So, comment down below, Pisces, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa story na to, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals na lagay natin dito para mapakinggan nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.